a calm assurance. This child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he Hello everyone out there. Thank God for this day. Salamat sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Nakita natin ang kagandahang loob ng Panginoon sa pag-preserve niya sa ating mga buhay. Hindi mo lang tayo pinabayaan sa lahat nating mga gawain, sa lahat nating mga pangangailangan, ay hindi niya tayo iniwanan. Di po ba? Ayan, makatestify tayo dahil ito ngayon. Makapakinig tayo, makapag-open tayo ng salita ng Panginoon, at mapagbulay-bulayan natin ang kanyang salita ngayon. So, meron tayong mga pinag-aaralan, meron tayong series of lesson na kung natatandaan nyo, diba? Assurance of Salvation. Ayan. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. At bago natin ituloy yan sa part 2 ng ating lesson, ay manalangin po muna tayo. Okay? Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, at nagpapaalala sa amin, Panginoon, na kung wala kayo, wala din kami. At salamat, Panginoon, sa katotohanan ito, at sana i-open mo po, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip, na maging handa kami, Panginoon, sa pakikinig, sa pagtanggap ng mga spiritual blessings. At sana, Panginoon, ito ay, we will keep this truth in our hearts and live on it. Thank you so much, Lord, for each one who are listening this time. Thank you for this, our prayer in Jesus' name. Amen. Okay po. So, magpapatuloy tayo. Ang pag-aralan natin sa sinabi ko na ay assurance of salvation. Okay? Re-reviewin natin, ano nga po ba ang ibig sabihin ng assurance of salvation? Ayon sa definition natin ng assurance of salvation is to have an assurance of salvation is to be absolutely confident. Ayan. Absolutely confident that we are saved. And if we will die suddenly, we would go immediately to heaven. O, di po ba? Yan ang definition ng ating assurance of salvation. Absolutely confident. Ibig sabihin is talagang siguradong sigurado tayo na tayo ay ligtas.
At isa pa, na kung mamatay tayo, itong sabing mamatay tayo, ito ang salita na ayaw nating marinig. Pero, ito ang reality. Cycle of life, na kung walang mamamatay, na-picture out niyo ba sa inyong mga mind ngayon? Kung walang namamatay, ilang patong na ng matatanda dito ang hindi naglalakad at ilang matanda ang inyong inaalagaan ngayon kung hindi talaga may namamatay, di po ba? So, mamamatay talaga tayo. Kaya, ang Panginoon, ibig ng Panginoon na maging handa tayo sa araw na yan. Okay? So, if you would die suddenly, at tayo ay meron tayong kasiguraduhan sa ating kaligtasan, tayo ay mapupunta sa langit. Bakit ko nasabi yan? Sino nagsabi niya? Ang salita ng Panginoon. Yan, siya ang nagsabi niyan eh. Di ba? Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At yun ang kanyang pangako sa atin. And I will give them eternal life. So, kung sinabi niya ng Panginoon, sinabi niya yon, at yon ay gagawin niya. Dahil siya ang Diyos na hindi marunong magsinungaling. Okay. So, yan ang assurance of salvation. Sabi niya sa John 10:28-29, kung naalala pa ninyo itong mga napag-aaralan natin, sabi sa John 10:28-29, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Hindi na sila mawawala pa, neither shall any man pluck them out of my hand. So wala nang makakatanggal pa sa kamay ng Panginoon. Kanya, last time sinabi ko, bawa ito, dito tayo sa kamay ng Panginoon. Dito tayo sa kamay ng Panginoon. Dito na tayo sa Kanya. Secure na secure tayo. At dito sa kamay ng Panginoon, hindi na tayo matatanggal pa. Hindi na tayo dito mawawala pa. Hindi na tayo mawawala sa Kanyang mga kamay. Dito na tayo secure na secure. And that is what we have this eternal security. And hindi yan matatanggal ang kaligtasan natin kung tayo ay tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating mga puso. Okay? So, next dito ay, sino ba who may have assurance of salvation? Sino nga ba ang magkakaroon talaga ng assurance of salvation? Yung kasiguraduhan na sigurado ka talaga na ligtas ka. Oh. Sino ba ang makapagsabi talaga na I am absolutely confident that if I would die, I will go to heaven immediately? Sino ang mga makapagsabi nito? Okay. So, number 1 dito, ang makapagsabi dito ay those who have received Jesus Christ. Yung mga tumanggap kay Kristo Jesus. Tumanggap. Okay. Tinanggap si Kristo sa puso niya na siya lang ang kanyang Savior, tagapagligtas, personal. Ibig sabihin ng personal, kanya-kanya tayong tatanggap. Hindi tayo pwede mo ba, parang nagpabili ka lang, ay pupunta ka ng palengke, pwedeng magpabili din sa'yo? Ay, hindi pwede yon. Ikaw mismo, ako mismo, ang tutungo. Okay? Personal kasi ito. Personal na desisyon. This is between you and the Lord. Wala nang iba pa. Ayan. Yan ang ibig sabihin. Personal Lord and Savior. Ibig sabihin, hindi ako makapag-decide kahit gusto ko pang maligtas ka. Ayaw ko mapunta ka ng impyerno. Kahit gusto ko pang maligtas tayong lahat. Kaya lang, may personal tayong mga desisyon sa ating mga sarili. Kaya ako nag-decide ako, tinanggap ko si Kristo, personal ko yun na desisyon, personal ko na tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin. Ayan. Hindi pwedeng, pwede ba? Bilhan mo ako. Pwede ba ikaw na lang ang tumanggap para sa akin? Ay, hindi pwede yun. Personal nga, di ba? Ayan. So, sabi nga sa John 1:12, but
as many as receive him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Yan ang sinabi niya sa John 1:12. Mas maganda na basahin natin ito sa Tagalog. Okay? Para magkaintindihan talaga tayo. Ano ang sinabi niya dito? Datapwat ang lahat. Ang lahat. Walang pili. Ang ganda no? Wala siyang pinili. Datapwat ang lahat nang sa kanya'y nagsitanggap. Ano ka man, saan ka man, anong lahi ka man, anong status mo sa pamumuhay, kasama ka dito. Kahit ikaw ay pulubi dyan, namamalimos ka, katulad kay Lazaro. Pero kung tumanggap tayo sa Panginoon, ito ang sinabi niya. Ano ang ipagkaloob niya sa mga nagsitanggap sa Kanya? Ito ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak or mga anak ng Diyos. Karapatan. Ito ang magandang salita dito, ang right. Pag minsan, right ko yan eh. Mga bata pa, kasi sa school. Ito nangyari. Kasi di ba sa school, tinuturuan, ay may right yung mga bata. Dapat ang mga bata, may right silang maglaro. Pag uwi ng bata, inutusan siya ng mama niya, ayaw niya. Anong sinabi niya sa mama niya? Ayaw kong magtrabaho, mama. Eh, bakit? Kasi, sabi niya ganito, makinig. Kasi, karapatan ko ang maglaro. Yun ang karapatan ko. Sinong may sabi sa'yo? Yun ang sinabi ni teacher sa amin kanina sa school. May karapatan. Aba, at aba pa rin. Meron ba kayo yan sa inyo? Pero itong karapatan na itong sinabi ng Panginoon sa atin ay karapatang tawaging anak ng Diyos. Karapatan. Pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino yung binigyan niya ng mga karapatang maging anak ng Diyos? Ang nagsitanggap sa Kanya na ng personal na tagapagligtas. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, tingnan niyo sa inyong mga Bible ha, kasi andyan yan. Okay, yan makita natin sa John 1:12. Napakagandang bagay na malaman natin ito na meron pala tayong karapatan. At ang pinakamagandang karapatan is tawagin ka or ikaw, ako, na tumanggap sa Kanya, ay merong karapatang maging anak ng Diyos. Just imagine that, na tayo ay maging anak ng Diyos. Ano lang ang susi para tawagin tayong anak ng Diyos? Tanggapin natin siya, na siya lang ang ating Diyos at tagapagligtas. Si Kristo Jesus lamang. Wala nang iba. Wala na tayong idagdag pa na Jesus plus kung sino pa doon para maligtas tayo. Wala na. Dahil wala nang mas makapangyarihang pangalan ang ibinigay sa atin, kundi ang pangalan ni Kristo Jesus lamang. Napakaganda itong balita para sa atin, di po ba? Ay! Imagine maging anak ako ng Diyos. Kaya tinawag ako na Christian. Dahil anak tayo ng Diyos. Huwag nating sabihin Christian tayo kung wala tayong Kristo. Hindi tayo nabilong kay Kristo. Tinawag kang De La Cruz dahil anak ka ni De La Cruz. So tawagin tayong Christian dahil anak tayo ni Christ. Napakagandang pangalan, Christian. Pero, pag dala-dala na natin ang pangalan na Christian na yan, syempre mamuhay naman tayo na may Kristo. Hindi lang sabihin na, ay, Christian na ako sa paggusto na ako ngayon. Oops! Anak ng Diyos. Malalaman natin yan kung ano ang maging buhay natin kung tayo na ay Christian. Ulitin ko, ha? Okay. Datapwat ang lahat nang sa Kanya'y nagsitanggap.
ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At, or sa makatuwid, bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Oh, sa kanyang pangalan. Yun ang abang sinasabi ko, wala nang ibang pangalan pa na idagdag natin sa ating kaligtasan, kundi ang pangalan ni Kristo Jesus lamang, dahil yan ang binigay sa ating pangalan ng ating tagapagligtas. Kontento ka na ba sa pangalan ni Kristo Jesus ng tagapagligtas? Or meron ka pang idagdag? Oops! Wala na. Wala na. Kaya pag-isipan natin yan, ay baka mamaya meron ka pa, ay hindi ka kontento, kaya akong iligtas ni Kristo. Ay, siguro pwede ko pang dagdagan yan, para sigurado talaga. At italik ko siya sa aking bewang. Sa puso, tanggapin si Kristo Jesus. Okay? So, ulitin ko. Sino ang may karapatan o sino ang magkaroon ng assurance of salvation? Who may have assurance of salvation? Number 1 is those who have received Jesus Christ as their personal Savior. Receive, tinanggap. Number 2, those who believe in Jesus Christ. Kanina, sino ang may karapatan? Yung tumanggap. Pangalawa, yung nanampalataya. Siguro naman hindi tayo tatanggap ng gamot. Hindi natin iinumin ang gamot kung hindi tayo naniniwala na yun ay makakagaling sa atin. Same also here. Number 1 kanina ay tinanggap natin si Kristo. Tinanggap natin na wala tayong magagawa kung wala si Kristo. Alam niyo ba, si Kristo, ang Diyos natin, ay pwede siyang mabuhay na wala tayo. Tama? Pero, tayo ay hindi mabubuhay kung wala si Kristo. Kaya minsan, parang yung bang, hindi ko na kailangan yan kasi kaya ko na, may pera na ako, may properidad na ako, meron akong kaya, matalino na ako, kaya hindi ko na kailangan yung Kristo. Diyan tayo nagkakamali. Ulitin ko ha. Pwedeng mabuhay ang Diyos na wala tayo. Pero tayo, hindi tayo mabubuhay na wala ang Diyos. Bakit? Dahil siya ang source of life. Baka nakalimutan natin na in the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis 1:1. Baka nakalimutan natin na ang Diyos ang lumikha ng langit at saka ang lupa. Kasama tayo doon. Kaya kung wala tayong Kristo, wala tayo. Ibig sabihin, kailangan natin ang Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, wala tayo. Pero kung wala tayo, buhay siya. Siya ang kailangan natin. Ibig sabihin, tinanggap natin na totoong-totoong siya ang ating Diyos at tagapagligtas. At, ano nga ang number 2? Believe. Nanampalataya tayo sa Kanya. Okay? Ano ang sinabi dyan ng John 3:16? For God so loved the world. Minahal niya ang world dito ay tayo, tao. For God so loved the world. Ang ebidensya ng kanyang pagmamahal sa atin ay ang ebidensya ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kung sa Tagalog pa, ang sinabi niya dito, sapagkat gayon na lamang. Kung may ano pa ang kataas-taasang word ang gagamitin dyan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Tayo yan, sanglibutan. At
Ano kung minahal na tayo, kung sininta niya tayo? Ano ngayon? Ano ang ginawa niya? Ano ang kanyang part? Ano ang move niya? Dapat pala may move. Pag mahal mo ang isang tao, may move ka. Ang Diyos, minahal niya tayo, kaya may move siya. Ano ang kanyang move? Ha? Ang kanyang move dito ay na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang nag-iisa niyang anak ay ibinigay niya sa atin. Siya ang namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Yung nag-iisa niyang anak na alam yun ng Diyos kung ano kasakit ang magiging kamatayan. Pero binigay pa rin niya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang, eto pakinggan natin, upang ang sino man, eto ulit, kanina, walang pinipili kung sino man, anong klase ka man, anong status mo sa buhay, saan ka man, ano man ang kulay mo, dito tayo, applicable itong at sino mang sa kanya'y sumampalataya. Kanino sumampalataya? Kay Jesus Christ na siya ang pinadala dito para tayo ay iligtas doon sa krus sa Kalbaryo. Sumampalataya. Ha? Sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Ano ibig sabihin ng huwag mapahamak? Alam na alam talaga. Bakit? May kapahamakan ba sa atin kung hindi natin tanggapin si Kristo? May kapahamakan ba naghihintay sa atin? Yes! Ano ang kapahamakan na naghihintay sa atin? Impyerno. Hell ang naghihintay sa atin. Impyerno. Pero ito lang maganda lamang ang binigay niya. Kasi sabi niya, kung sino man ang sumampalataya sa kanya, ay huwag mapahamak. Kung di ano? Kung di, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ay, ang sarap naman ng ganun. Buhay na walang hanggan. Ano ba ang gusto mo? Habang nabubuhay ka, ay may supply ka na gatas. Wow, lifetime supply. Grabe no? Lifetime. Pag namatay ka, stop na rin ang flow ng gatas. Pero itong ibibigay sa atin, ay ito, namatay na ang katawan natin, pero ang kaluluwa nating walang kamatayan, at yung tumanggap sa Panginoon, ay walang katapusang kasama natin siya sa langit. Yun ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Kuha kami ng passport, good for 3 years. Good for 5 years. Pagkatapos niyan, kuha ka ulit. Wala na. O, di ba? Ay, kuha ka na naman ulit. Sayang nga eh, di ba? Hindi nagamit itong pandemic. Ay, after 5 years, kuha ka naman. Buti nga yung iba, 10 years. Pero may number of years eh. Expiration. Pero itong ibibigay ng Diyos sa atin, hindi ito na i-expire. Ang katawan natin ay ma-expire lamang ito. At darating na ang kamatayan. Hindi natin alam kung kailan. That is why dapat naka-ready tayo. Expiration. Pero ito yung bibigay ng Panginoon sa atin, walang expiration. Kaya nga sinabi niyang eternal life. Kaya ibig sabihin, ang assurance of salvation, pag tinanggap na natin si Kristo sa ating puso na Diyos at tagapagligtas, personal na Diyos at tagapagligtas natin, ito ay walang katapusan at yun na spend natin doon sa Kanya sa langit. Yan ay sinabi ng Diyos sa atin. At hindi siya nagsisinungaling. Di po ba? So gusto nyo bang walang expiration? Ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Ano nga sabi niya? Sumampalataya sa Kanya. Yung una kanina ay ano? Number 1 is those who receive. Tinanggap niya. Bakit niya tinanggap? Bakit natin tanggapin si Kristo na ating Diyos at tagapagligtas na personal? Dahil naniwala tayo na siya lang ang makakaligtas sa atin. Wala nang plus. Jesus is our Savior. Ha, diba? Basahin mo ang salita ng Panginoon.
ang Biblia ay ibinigay sa atin para dyan natin makita ang katotohanan. Tayo mismo ang magbasa para malaman talaga natin. Hindi lamang na makikinig lang tayo at tango lang tayo ng tango without understanding, without reading the Word of God. Kailangan talagang basahin natin ang salita ng Panginoon para talagang maintindihan natin. O di po ba? No? In John 3:36, okay, sa John chapter 3, verse 36, ano ang sinabi ng Biblia dyan? Okay? Ang sinabi niya sa John 3:36, ito, at sila'y nagparoon kay Juan, John 10:36, John 3:36. Alright. Okay. So, dito sa John 3:36, ang sinabi niya dito ay ang sumampalataya sa anak. Sino yung anak? Si Kristo Jesus. Tingnan natin ang gusto. Ang sumampalataya sa anak. Di nakita nyo kanina sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yung Son niya? Si Jesus Christ. So, ito ngayon, ang sumampalataya sa anak. Sino nga yung anak? Si Jesus Christ. Okay? Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Tandaan natin, ang sumampalataya sa anak kay Kristo Jesus ay may buhay na walang hanggan. Napakaklaro po ito. Ngunit ang hindi, pangalawa, ngunit ang hindi, tignan natin ang gusto dito, ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Oh, klaro yan. Kundi anong makikita natin? Pag hindi natin tinanggap ang anak na si Kristo Jesus na siya ang namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, ano matatanggap natin? Kundi, sabi dito sa John 3:36, kundi ang puot ng Diyos ay suma sa Kanya. Kalungkot-lungkot naman nun. O, diba? Pero yan ang katotohanan. Pag hindi tayo tumanggap, hindi tayo sumampalataya sa anak ng Panginoon, which is si Kristo Jesus, ay ang puot ng Panginoon, ang puot ng Diyos, ay suma sa Kanya. So, ano ang resulta ng puot ng Panginoon? Impyerno. O, di po ba? Dalawa lamang ang pagpipilian natin. Napakaklarong dalawa po lamang. Siguro kung mga 7, 10, mahirapan tayo sa marami tayong choices. Pero depende pa dun kung ano ang napili mo. Pero dalawa lang. Ito. Una, sino ang pipiliin mo? Si Jesus na palangit o si Satanas na paimpyerno? Dalawa lang. Ang Diyos dito ay nag-offer siya sa atin. Ano ang sabi niya? Nag-offer talaga siya. Ano ang in-offer niya dito? Sumampalataya kay Kristo Jesus na anak ng Diyos. 1 John 5:11. 1 John chapter 5 verse 11. Ano ang sinabi niya? At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Klaro, di ba? Ulitin ko nga, First John, kung may Bible ka dyan, ang First John ay dito sa may huli na. Okay? At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanino? Nasa Kanyang anak. Sino ang Kanyang anak? Si Kristo Jesus. In verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Diba? Dalawa. Ang hindi kinaroroonan ng Diyos ay
hindi kinaroroonan ng buhay. Napakaklaro yan. Hindi natin pwedeng dayain ang salita ng Panginoon. Now, kung tingnan natin dito sa verse 20, okay, sa verse 20, last verse na ito, na pag-aaral natin. At nalalaman natin na naparito, pakinggan ninyo, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Kasi ang tao binigyan ng intellect, emotion, and will. Okay? Ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Hindi ko po ito gawa-gawa. Nasa Biblia po ito. Napakaklaro pa sa kristal ang katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Magkakaroon lang po tayo ng assurance of salvation or kasiguraduhan na tayo ay ligtas na at hindi tayo mapaimpyerno kung tinanggap natin si Kristo Jesus sa buhay natin na personal na tagapagligtas, tinanggap natin at pinanampalatayahan natin na siya lang ang makakaligtas sa atin. Tanong ko, naniniwala ka ba sa salita ng Panginoon? Naniniwala po ba kayo na lahat na sinabi sa salita ng Panginoon ay totoo? Ako naniniwala. Dahil mismo siya ang nagsabi. Pagbawasan mo ang aking salita ay idadagdag ko sa iyo ang salot. Kaya huwag nating dagdagan. Huwag nating bawasan. Basahin mo sa Revelation. Okay? So, sana itong mga salita na napag-aralan natin ngayon ay tatatak ito sa ating mga puso, tatatak sa ating pag-iisip, at huwag nang magpahuli. Isipin mo ngayon ang buhay, ay oo nga pala, paano nga talaga kung mamatay ako, saan ako pupunta? Kaibigan, kung hindi ka pa sigurado, lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, makasalanan ako at Ikaw lang ang kailangan ko para ako maligtas. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan na maging mangmang, Panginoon, habang buhay. Kundi binigyan mo kami ng iyong salita para malaman namin, mabasa namin, mapag-aralan namin. At salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng kasiguraduhan at kami ay ligtas sa pamamagitan ng paniniwala at pagtanggap sa iyo na kayo ang aming personal na tagapagligtas. Panginoon, bless your word and bless each one who are listening out there. Thank you so much, Lord, for this our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you so much, and God bless us all.